Kumusta mga ka-Atletico? Hot topic ngayon ang all-around performance ni Justin Brownlee sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Kahit nga mga international fans ay hindi mapigilang mapansin ang malupit na laro ng Ginebra resident import. Sa group stage ng FIBA, ilang stats ang pinangungunahan ni Brownlee, kung saan dinaig niya pa ang ibang NBA stars. Pagdating sa puntos ay siya ang top 1 sa FIBA OQT sa kanyang 27 points per game average ay may efficient pang 52.8% field goal shooting. Ibig sabihin, kahit tira ng tira si Brownlee ay sobrang efficient pa rin ito bilang main man ng Gilas Pilipinas. Bukod sa points, numero 1 din si Brownlee pagdating sa assist na may 8.5 average sa kanilang laban kontra Latvia at Georgia. Hindi lang sa scoring matinik si Justin Noipy dahil maging sa paggawa ng mga plays para sa kanyang mga teammates ay ginagawa na rin ang naturalized player ng Gilas. Sa rebounds naman ay tabla siya kay Goga Bitasde para sa second spot na may 8.5 rebounds per game. Patunay lang na all-around ng performance ni Brownlee sa court. Dinaig pa ang ibang big names tulad ni Luka Doncic at Giannis Antetokounmpo. Sa press conference nga matapos makatungtong ang Gilas Pilipinas sa semifinals, sinabi ni Coach Tim Cone na kung tutuusin, hindi dapat napadpad sa Pilipinas si Brownlee. Paniwala kasi ni Cone, ang skills ni Brownlee ay pasok na sa NBA level. At kanya itong pinatutunayan sa FIBA sanction tournaments dahil kahit sa edad niya na 36 ay nagagawa pa rin niyang mahigitan ng ibang top caliber talent sa iba't ibang panig ng mundo. Somebody said this before. Somebody in the NBA missed out on this guy. They should have seen this guy. He should not be in the Philippines. He should be in the NBA. Wika ni Cone. Sa sobrang lakas nga ni Brownlee, hinambing lang naman siya ni Kai Sotto sa tinuturing na GOAT o greatest of all time sa basketball. Ayon kay Kai, pwede nang tawagin na Michael Jordan of the Philippines si JB. Kaya naman napaisip kami, ano nga ba ang naging takbo ng karir ni Brownlee bago siya mapadpad sa Pilipinas at gumawa ng kasaysayan bilang isang kababayan? Naging parte si Brownlee ng St. John's University varsity team na parte ng Big East Conference at ilang beses na ring napasama ang naturang koponan sa NCAA Division I. Naglaro doon si Brownlee mula 2009 hanggang 2011 bago nito napagdesisyonan na magpa-draft na sa NBA. Sa kanyang collegiate career, nag-average siya ng decent na 9.2 points, 5.2 rebounds at 1.5 assists per game. Hindi naging sapat ang performance ni Brownlee para makakumbinse ng mga koponan na i-draft siya. Kaya naman matapos siyang maging undrafted, ay bumiyahe siya pa Mexico para maglaro sa isang professional league doon. Matapos ang kanyang stint sa Mexico, kinuha naman si Brownlee sa Maine Red Claws at Erie Bayhawks, koponan sa NBA D-League. Taong 2013, napansin ng New York Knicks ang laro ni Brownlee at pinapirma ito ng training camp deal para makasama na ang manlalaro sa ensayo. Ngunit masikip ang kompetisyon sa training camp ng Knicks kung saan umabot sa 20 players ang kanilang isinala. Kaya naman kalaunan ay pinakawalan din ng Knicks si Brownlee para kay Chris Douglas Roberts. Matapos ang bigong NBA dream, nagtungo naman si Brownlee sa Europa para doon maglaro bago siya maging replacement import para kay Paul Harris sa Ginebra taong 2016. And the rest is history. Sa ngayon ay isa na si Brownlee sa pinakamahusay na import sa kasaysayan ng PBA. Sa kanyang 7 taon sa liga, 6 na beses siyang nakakuha ng championship kasama ang Ginebra. 3 beses din siyang ginawaran ng PBA Best Import of the Conference Award at ilang beses na rin niyang nairepresenta ang Pilipinas sa mga international tournaments. Kasama na dyan ang pagputol sa 61-year drought ng Pilipinas sa gintong medalya sa 19th Asian Games, kung saan hinding-hindi makakalimutan ang kanyang naging heroic performance laban sa China para makapasok sa finals. Kaya naman saludo kami sa iyo, Justin Brownlee. Kahit magkaiba ang ating kinalakihan, niyakap mo ang Pilipinas at inalay ang iyong pawis at dugo para may angat ang level ng basketball sa bansa.